Bunsod ng holiday demand, pinsala sa panahon at mababang supply, kamakailang nagpayag si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tumaas ang presyo ng gulay, saging at iba pang produkto. Dahil naitala ang food inflation sa 1.2% noong December, mas mataas sa 0.3% noong November. Samantala, ang 20 peso per kilo rice program ay palalawakin upang maabot ang 15 milyong pamilya sa buong bansa. Kasabay nito, paiigtingin din ang market inspections at mabilis na deployment ng stocks. Layunin din ng DA na suportahan ang mga magsasaka at bawasan ang seasonal supply shocks. Ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay nakakaapekto sa bottom 30% income household na may inflation rate na 1.1%. Ayon pa sa DA, patuloy ang pagpapababa ng presyo ng bigas ngunit hindi ito sapat upang mapigilan ang food inflation. Pinayuhan din ng kagawaran ang publiko na samantalahin ang abot-kayang pagkain at subaybayan ang presyo sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Handa na ang Philippine Coast Guard o PCG para sa pagtataguyod ng ligtas at maayos na traslasyon 2026 ngayong Biyernes. Ayon kay Coast Guard Station Malacanang Commander Michael John Encina, bukod pa sa mga PCG personnel na nakadeploy ay mayroon din silang nakaantabay na patrol boat at iba pang floating assets para masiguro ang maayos na aktibidad ng mga deboto na inaasahang milyong-milyo ang dadalo. Kung kaya't mahigpit din ang isinasagawang koordinasyon kasama na ang AFP at Philippine National Police, maging ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang Metro Manila Development Authority. Ngayon pa lamang ay nakatalaga na sa Quirino Grandstand ang mga MMDA personnel na aagapay din sa pagsisiguro ng kaayusan sa daloy ng mga deboto. Higit sa 18,000 PNP personnel ang nakadeploy sa loob at labas ng Quirino Grandstand, Quiapo at mga dadaanan ng andas ng Poong Nazareno. Na-observe natin na yung kapulisan natin na nakadeploy dito ay very eager na gampanan ng kanilang tungkulin kasi as you have observed, nakatayo na sila diyan na nag-aantay habang wala pa naman yung mga devotees para sa pahalik. So ang assessment ko ay we are really 101% ready na for the Translation 2026. Samantala, mahigpit na panawagan ang pag-iingat at ipinaalala sa publiko na laging maging alerto para sa kaligtasan at seguridad ng mga deboto. Bilang pagsugpo sa mga disinformasyon at pagpapakalat ng mga pekeng balita, inalmahan ang mga paratang kay President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Bilang ito'y walang sapat na ebidensya, dokumento o forensic findings na sumusuporta sa alegasyon. Ito ay ayon pa kay Chairman Emeritus ng ilang makabayang grupo na si Dr. Jose Goytia. Aniya, ang mga paratang ay kumakalat sa pamamagitan ng isang panayam ng vlogger na si Dean Chase. Nakapansin-pansing walang beripikasyon dahil walang otoridad ang nagsampa ng kaso laban sa unang ginang. Binanggit din ni Goytia na ang layunin ng mga nagpapakalat ay sirain ang dangal ng unang ginang. Aniya, malinaw na isang gender attack ang sinusulong ng panayam, umaasa sa hiya at panghuhusga. Dito linilaw din niya na hindi nasaklaw ng malayang pananalita ang pag-iimbento ng krimen. Nagbabala rin siya na may pananagutan ang mga nagpapakalat sa batas, kabilang ang libel at cyber libel. Bilang pagpapaalala, pinapayuhan ang publiko na suriin ang impormasyon at humingi ng patunay bago maniwala. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.